Nasa atin po ngayong linya si Chairman Romando Artes po ng MMDA at maging si Ginoong Benjamin June Bernardino, ang presidente po ng Life Haven Center for Independent Living. Siya pong kumakatawan sa ating mga kapatid na PWDs. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga sa inyo, Kated, kay DJ Chacha at sa inyong tagapakinig. Apo, salamat din po sa inyo pong panahon at kay Ka June. Ka June, gandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ted, at magandang Chairman. Magandang umaga, Chairman. Opo, okay. Sige, ito ho muna. Chairman, kung mamarapatin po ninyo, gusto ko lamang po nang mailatag ni Sir June Bernardino, ano ba ang findings nung kanila pong kinatawan na siya ho namang in charge sa pag-inspeksyon ng ganito pong uri ng mga proyekto para po sa kanila? Ano po ang sabi ho, Sir June, ng inyo pong pinagkatiwalaan na magtungo mismo po on-site para po ma-assess ito hong sinasabi na rampa dyan po sa PhilAm QC Station ng EDSA Busway? Quick one lang for your information. Nasa bedwa ako ay may kapansanan, quadriplegic. Lahat ng pababa sa leg ay paralisado, hindi nakakalaw. So ang findings doon sa tiningnan o in-audit, quick audit ng mga kasamahan ko sa accessibility audit team ng Life Haven, ay kung ang susundan at sasabihin ay para ito sa accessibility ramp ng persons with disabilities, particularly persons who are using wheelchair, hindi ko siya pasok sa standards na itinakda ng batas, ng IRR na accessibility lang. Number one doon, na masyado siyang matarik. Tagpas doon sa sinasabi, standard na 1:12 ang ratio or yung 4.8 maximum degree na inclination. Doon naman sa non-skid flooring na isa ring minimum standard, delikado kahit hindi pa basa, madulas na. Dagdag pa yung pagiging matarik. Yung iba mga accessories or facilities features ng isang accessibility ramp, wala. Yung handrails, grab bars, pati yung landing, kulang din yung sukat, walang turnaround space. Ang pinaka-resulta, hindi masasabing accessibility ramp para magagamit ng mga nangangailangan, lalo na ng wheelchair users. Kahit sa ibang klase ng kapansanan, may visual impairment, okay, yung mga naggagamit ng saklay, tungkod, walking canes, o yung 4-point walkers, delikado pa rin siyang gamitin. Opo. Salamat po, Sir June, sa naging assessment po at report ng inyong pong team na nagtungo po para nga magkaroon ng report tungkol sa bagay na ito. Chairman Artes, reaction please. Chairman Artes? Hello, Chairman. Hello, Chairman. Chairman, inyo ba napakinggan po ang binanggit po ni Sir June Bernardino? Opo, kami naman po, we welcome suggestions and criticisms. Ang naging problema po kasi namin dyan, yung height and space limitation. But we already have some improvements na recommended to us kung paano mas magiging accessible yung busway station, particularly for that station. Linawin ko lang, Kated, 5 po yung pinagawa namin. Ito lang naman po yung masasabi na may... Chairman? Apo. Chairman, sige po. Ihiwalay po natin yung 4. Dito po tayo mag-focus nga po sa isyong ito. I hope you don't mind. So, matanong ko lang po kayo, ano ba ang purpose ng project? Ang purpose po ng project ay para... instead na naghahagdan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga senior citizens and yung mga buntis at yung may kapansanan ay makapunta na mas convenient sa busway, na instead na maghagdan na mahirap kasi nakita niyo naman po yung mga footbridges natin dyan dahil yan ay major highway ay matataas. Kaya po itong particular station na ito, nung aming pinag-uusapan, whether lalagyan or hindi because of the height limitations nga po ng MRT. Dahil yan po yung pinakamababa na elevation ng MRT na above ground. So, talaga pong kumbaga, it's a choice between lalagyan or hindi.
Okay. Yun po yung Okay. dyan. So Chairman, ang purpose is accessibility, right? Yes, Ang purpose po ay tugon sa provision po ng batas para po sa accessibility ng mga may kapansanan, di po ba? Well, partly or majority part niyan. Pero tandaan natin, Ted, sa amin kasi hindi lang naman yung naka-wheelchair ang ating kinikater dyan. Mas marami po ang yung hindi naman naka-wheelchair. In fact, amin pong observation. Marami pa rin pong makikinabang dito na mga hindi naka-wheelchair na gagamit itong busway. Kasi po, Chairman, if we can admit, Chairman, sandali lang po. Gusto kong kunan muna ng reaksyon dito si Ginoong Bernardino doon sa sinasabi niyong mas marami naman ang hindi naka-wheelchair. Sir June, ano po yung reaksyon doon? Mas marami naman daw po hindi naka-wheelchair na gagamit nito. Doon sa bilang ng gagamit, di natin talaga masasabi. Kasi kung ang isang gamit o isang pasilidad ay hindi accessible para sa isang grupo ng tao, parang masasabing gagamitin nila yun. So yung challenge maging inclusive tayo dun sa disenyo. Huwag yung magkakamali na kami ay nagagalit dahil sa kung ano man dahilan. Very much appreciated yung effort na ginagawa ng gobyerno, ng MMDA. Yun nga lang, yung kakulangan ng consultation, karagdagang pag-iisip, pagiging innovative at creative para masiguro na itong bagay na tinatayo ay para sa lahat ng tao sa komunidad ma-realize at ma-enjoy ng mga tao may kapansanan yung karapatan sa pag-access sa pampublikong mga serbisyo, yun yung i-maximize na pilitin nating marating. Kasi kung magde-disenyo tayo na para muna tayo sa majority lang, that's exclusion, that's discrimination. Ang end point nyon, violation ng karapatang pantao ng mga taong may kapansanan. So yun sa akin, ano ba talaga purpose? Tapos may batas na susundin para sa tayo ng pasilidad. Kahit anong klaseng pasilidad. Plus, mayroon pa tayong safety and health na things na kailangan pag-isipan. Pati yung gender perspective. Ano pa ito para sa mga kababaihang buntis, katandaang kababaihan, nagtutungkod, at ibang bagay pa. Ang endpoint, maging inclusive sa disenyo, sundan nyo ni universal design principles para lahat ng tao na gusto pagserbisyo ng pasilidad makakasali, makikinabang. Chairman, ano po ang inyong reaksyon doon sa sinasabi po ni Sir June? Nga inilagay yan ay para sa lahat. Siyempre po, meron nga lang pong limitations, kaya hindi naging ideal sa naka-wheelchair. Pero kayo po, Sir June, inimbitahan ko po kayo mamaya 10 o'clock sa office namin. Ikukonsulta ko po sa inyo yung pong pamamaraan na aming piniplano cater din po yung mga naka-wheelchair. So, sana po makapunta kayo sa aming opisina para makonsult po namin kayo. Sige po, dali lang ha. Sandali muna Sir June bago po itong kanyang imbitasyon ni Chairman. Chairman, kaya ho kami nagtanong, pati ho si Sir June nga, ano ba ang purpose ng project? Kasi nasagot ko na po yan, Kated. Hindi po. Meron po akong tanong po. Nasagot ko po kanina Hindi diba? po. Meron pa ho akong isa pang tanong tungkol dito. Kasi po, kung ang purpose po ninyo is to comply with BP 344 accessibility law, ito ho ba ay napagtagumpayan ng proyektong ito? Well, sinabi ko naman po, may kakulangan po yan, lalo-lalo na sa naka-wheelchair. Pero it's the choice nga po, it's a hard choice between putting it up na may kakulangan or wala po talaga, in which case, maghahagdan po yung mga PWDs natin. Opo. Sino po ang implementing agency nito? Kami po, MMDA. Sino po nagpa-bid ng project? MMDA po. Saan po galing ang pondo, Chairman? Sa DOTR po. Opo. Would you tell us, magkano po ang cost ng project? Hindi ko po matandaan. Parang nasa 100 million. A little less than 100 million. Pero kasama po dyan yung footbridges, improvement po ng mga bus stations,
creation ng 2 bago at 15 elevators po. Opo, hindi ho specific lamang po para sa project na ito. Ano po? Opo. What do you mean po? Ito, dito lang po sa ngayon po pinag-uusapan natin na PhilAm Station. Hindi po dito. Bali, 2 stations po yung ginawa out of the, I think, 97 million. 2 stations po ang ginawa. Nag-improve pa po tayo ng ibang stations. May mga footbridges itong kasama yan. At yung 15 pong elevators pa. Opo. Chairman, may building permit ho ba ito? Hindi ko lang po sure, pero baka po meron. Malamang meron naman po yun. Opo. Kasi po kung ang pag-uusapan natin compliance sa batas, nagtanong po kami sa city building official, ang sabi po, mukha pong wala. Kasi nga po... I have to check po. Opo, sige. Opo. Pero Chairman, kung may building permit ito, paano po nabigyan, in case lang ng building permit, kung hindi ka namang compliant mismo sa plano, sa accessibility law? Hindi ko po alam. I'll have to check sa TEC yung mga ganyan po kasi detalye hindi na umaabot po sa akin. Opo. Sige. So sa ngayon po, naiklaro naman po nila Ginoong Bernardino, no? Pati nga yung wala kang pihit, no? Kung naka-wheelchair ka, kumbaga ang litanya po ng sinasabing umano'y paglabag sa accessibility law, klarong-klaro. Ano ho ang naiisip niyong cure dito kung meron man? I'll present it na lang po in the proper time kasi hindi pa po final. Pero meron na po kami nakita mga solusyon. Opo. Bayad na ho ba ito? I presume partly, pero hindi pa po kasi siya talaga tapos na tapos, Kated. Marami pa pong ginagawa. So, I presume partial billing kasi yung ibang stations hindi pa po na tatapos. Meron pa pong ilang ginagawa. So, more likely partial billing po ito. May remaining na konti, if ever. Opo. Sir Chairman, yung pong binabanggit po ng mga arkitekto na nag-inspect po dito at maging ito pong ilang pang grupo malibang kala Sir Jun, na consultation before ho sana gawin yung proyekto, hindi ba ito ninyo nagawa o nagawa po nito ninyo? Well, meron naman po kasi ng arkitekto at yung ating traffic engineering center ay naandyan naman po. So, in terms of manpower naman meron po tayo. Pero yung pong consultation daw nga po sa actual na gagamit. Kasi sino ba ang designer nito? Kasi nga po sinasabi ho ng mga arkitekto, pati yung building official nga na aming nakaugnayan, na hindi lang ho gusto munang magpabanggit ng pangalan, sinasabi niya na 10 degrees mahigit ang diferensya doon sa kanyang slope na klaro ho naman na wala daw pong arkitekto o sino man pong engineer na papayag na gawin po ito. Bakit nga po nangyari daw yun? Well, I have to ask yung Traffic Engineering Center natin na nag-design yan at gumawa. Sino po ito? Well, sa Traffic Engineering Center, headed by Director Miresio. Noemi Resio po? Opo. Sa ganitong pangyayari, kung sakasakali po na may civil works na babaguhin dito, sino po ang gagasta at meron ho ba ditong maaaring accountability ng sino man pong tauhan ng DOTR o maging MMDA dito po sa proyektong ito? Well, I don't think we will reach yung accountability. And kausap ko naman yung contractor. Any improvement na kailangan gawin, although I don't think it is fault kasi sumunod naman sa specifications na binigay namin will be shouldered by him at no cost to the government. Opo. Accountability sa tamang design ng proyekto and approval of the project. Well, the box Kated kasi ako ang ultimate na nag-approve. If that's what you want here. Opo. So kumbaga po ang responsibility po dito, ang pag-ako ng responsibility po ay nasa sa inyo. Ay, ako po yan. As a agency. Opo. Sige po. So sa ngayon po, attorney, kailan po ninyo, kasi ngayon hindi pa ito gumagana, hindi pa pinagagamit nga kasi may mga issues of safety. Ano po ang inyo pong masasabi kila June at ilang pang nanonood sa atin dito po sa proyektong ito?
Well, wag po kayong maglala. Yan po, meron na po kami mga engineering solution. Ilatag, I just have to confirm it on ah, sa iba pang experts para masiguro na tama yung aming gagawin. Kaya po iniintay si John. I can present it to him personally and maybe baka may mga inputs siya na mabigay sa amin. Opo, opo. Sandali lang po, Chairman, before we part ways. Sir June, meron daw po sa inyong imbitasyon si Chairman ngayon pong alas 10. Will you be available? Pasensya na ho, hindi available. Importante ho yung usapin na to, pero nabanggit naman yung kahalagahan na pagkonsulta sa stakeholders, lalo na sa gagamit. Kung iniimbitahan ako para pakita yung plano and other things, masaya ho ako doon, pero I'm no engineering expert, I'm no design expert, pero pagka susundan yung batas, sa tingin ko magiging maganda resulta ng disenyo, pati integridad ng facility. Opo. Chairman Artes, sa ngayon po kasi sa lahat po ng istasyon ng EDSA busway, ito ho ang reklamo nga ng hindi lang po mga PWDs kundi maging mga senior tulad ko sa mga may problema sa tuhod, sa mga buntis, ito po'y inaccessible ang karamihan sa ating mga istasyon. Ano ho ang balak dito po ng MMDA o maging DOTR? Well, primarily, ang agency po kasi dyan, Kated, na in charge ay DOTR. Kami po ay tumutulong lamang sa pag-implement ng mga proyekto. So, yung mga improvements po dyan, ang pundo po niyan ay nakalagak sa DOTR. So, lahat po ng plano niyan ay DOTR. So, I think it's better po kung sila po ang tatanungin niyo dyan. Sige po. So, kung DOTR po lahat ng mga istasyon ng EDSA busway, bakit dito po sa istasyon ito, kayo po ang naging in charge? Well, sa pagpapagawa lang po, kasi nga po kami yung may engineering center para po implement. So, kaya po ipinagkatiwala po sa DOTR. Sa inyo po pinagkatiwala pero ang pondo po ay nanggagaling sa DOTR. Opo, tama po yan. Opo, sige po. Ito na lang ho, Chairman, panghuli po. Ang MMDA ho ba bilang isang government instrumentality, exempted po ba sa pagkuha ng building permit o exempted lang sa pagbabayad po ng fees? Ano ho bang batas dito, Attorney? Well, may agreement po kami ng mga mayors dyan. Sa aking pagkakatanda na pag MMDA projects normally lalo pag implemented namin normally pa hindi na kumukuha ng building permit. Opo. Yes. So normally po hindi na kukuha ng building permit sa City Hall kung saan city gagawin yung MMDA project. Opo, lalo na po kung nasa karsada na within our jurisdiction. I see. So, ito ho kasi daw 24-foot bridges ng sa Quezon City ng MMDA ay na-construct ng walang building permit. So, it is regular po. Legal po iyon, Chairman. Yes. Agree po kami niyan. Opo. So, pag ganoon po, Chairman, na hindi ka nakukuha ng building permit, paano po ang compliance sa building code? Nasa amin na po yung responsibility niyan, Katen. Opo. So in this case nga po, ito hong sa controversial na dyan po sa may bandang PhilAm, dito po, kung hindi ka nag-comply sa building code, kung ganun po ang assumption dito, kayo po ang mananagot. Opo, sinabi ko naman. Opo, okay. Kaya para klaro lang ho sa ating panayam. Sige po. Chairman, we appreciate po ang inyong pong panahon sa ating pong programa at kami po yung antabay sa inyong pong meeting mamaya sa mga stakeholders, sir. Thank you po. Salamat na marami. Okay, Kajun. Good morning po, Kajun ulit. Kajun. Gandang umaga uli. Apo, salamat po. So, para po sa lahat ng nakikinig ngayon sa atin, para mas maintindihan po ang inyong pong sitwasyon, para mas maunawaan natin, ano po ang inyong pong panawagan sa lahat, sa lahat ng LGU, sa lahat po ng mga may ganito pong pagawain, kung saan po ay, kung minsan po ay nakakaligtaan po ang inyong sektor. Go ahead, Kajun. Ang panawagan huwag kakalimutan yung accessibility. 1983 pa yun. Kung sakali, nauna pa tayo sa maraming bansa. So kung sumunod lang doon sa batas, baka nangunguna tayo sa Asia sa accessibility. At ito, hindi awa para sa sektor na may kapansanan. Ito ay duty, responsibilidad ng Estado
na magkonsulta at magdisenyo ng mga serbisyo para sa lahat ng tao sa komunidad, pati sa mga taong may kapansanan. So pagsunod doon sa accessibility law, makakatulong din para maging productive, makakontribute sa ekonomiya ang mga taong may kapansanan kasi makakapagtrabaho. Kung magsisimula sa eskwela, makakapag-aral. May equip para makapagtrabaho, maging productive, aktibong partisipasyon sa economic cycle ng komunidad o ng bansa. Opportunities ang open pagka-accessible ang mga lugar, facilities at serbisyo. Alright, kasi nga po napakainam po na aming mapakinggan po ang inyo pong panig dito kasi nga ito po'y leksyon sa ating lahat, lalo na po kapag pinag-uusapan natin ang pera ng bayan sa paggasta sa ganitong proyekto. Kasi nga ngayon lumalabas, construct now, consult later. Di ba? Tama, Sir Jun, ano? Ngayon kayo kukonsultahin na naandyan na nakatayo na. Sayang ang pera, sayang yung panahon. Well said. Sorry. Opo. Jun, salamat po na marami. Mabuhay po at muli kami makikipag-ugnayan kung kinakailangan. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat sa susunod. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.